Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating 5 a.m. update sa binabantay ating bagyo na si Bagyong Francisco, Severe Tropical Storm Francisco na may international name na Mekala. Kahagabi po, ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility yung ating Severe Tropical Storm around 10 p.m. at binigyan na nga po natin ng local name na Francisco. So ito na po yung ating update as of June 21, 2026 ngayong araw na linggo. Sa ating latest satellite images, makikita po natin narito yung bagyong si Francisco. Again, may international name po siya na Mekala. Nang ibig sabihin po nito, Angel of Thunder mula sa bansang Thailand. Ang huling lokasyon ng bagyong si Francisco ay sa 1,315 kilometers east ng southeastern Luzon. Lumakas pa po ito, nasa 100 kilometers per hour yung kanyang yung hangin malapit sa gitna. Yung pagbugso nito ay nasa 125 kilometers per hour. At ngayon pa kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa ngayon po, walang direktang epekto ang bagyong si Francisco sa anumang bahagi nating bansa. Nakita niyo po ito yung bagyo. Meron po mga kaulapan, ito po ay mula sa trough o extension ng bagyo. Nadala po ng bagyong si Francisco at ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan particular na sa Bicol region at sa Eastern Visayas. Ngayong araw po yan. Samantala, ang southwest monsoon or yung habagat ay nakakaapekto na sa bahagi ng Mindanao. Kaya ngayong araw po mapapansin natin magiging maulap ang kalangitan at malaki ang posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog dahil sa pinagsama epekto ng trough o itong extension ng bagyo at gayon din itong southwest monsoon o habagat. Makikita niyo po maulap sa malaking bahagi ng Visayas, kasama po ilang bahagi ng Southern Luzon, particular na yung Bicol region, kasama din yung Palawan at Mindanao. So mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, dulot ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dahil sa dalawang weather systems po na ito. Samantala sa Luzon, mapapansin po natin walang masyado pang mga kaulapan dito sa Luzon. So ngayong araw inaasahan po natin, kabilang na dyan yung Metro Manila, ine-expect po natin ang medyo mainit pa ring panahon pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa patuloy ng pagkilos ng bagyo, posible po this week, malaki ang posibilidad na magiging maulap at medyo maulan ng panahon, lalo na po dito sa may bahagi na western section po pa rin po ng Luzon at Visayas. Epekto naman yan ng southwest monsoon na maaari pong hilahin or palakasin ng bagyong si Francisco. Narito naman yung ating latest track sa bagyo. Ito po yung ating latest track. Makikita po natin magpapatuloy ang pagkilos ng bagyo, pahilagang kanluran sa mga sunod na araw. Posible po within the day or tomorrow, ito po ay maging isang typhoon category. Mapapansin natin sa track, pwede po mamayang alas 2 ng hapon. Ito ay nasa typhoon category na. At patuloy nakikilos, palapit po dito sa may extreme northern Luzon. Posible po by tomorrow, araw ng Lunes, ay magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1, particular na dito sa may bahagi ng Cagayan, kasama yung Babuyan Islands at Batanes, dahil nga po posibleng lumapit nga yung bagyo. Bagamat sa ngayon po, maliit pa rin yung posibilidad na ito ay magla-landfall sa anumang bahagi nating bansa. Pero itong forecast confidence cone, ibig sabihin po nito, maaring kumilos yung sentro ng bagyo within this cone po. So kung lalapit po itong bagyo, posible po itong magkaroon ng direktang epekto, particular na nga sa may extreme northern Luzon. Patuloy itong kikilos at by Thursday or Friday, ito ay nasa may bahagi na po ng southern part ng Japan. So ito po yung ating posibleng maging pagkilos ng bagyong si Francisco. At sa patuloy niyang pagkilos pahilagang kanluran, maaari nga pong lumakas yung habagat, kaya magiging maulan or malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang din yung kanlurang bahagi ng Mindanao. At narito naman po yung mga lugar kung saan posibleng magkaroon ng mga pagbugso pa rin ng hangin. Bagamat sa ngayon po na wala tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi nating bansa. Pero yung southwest monsoon o habagat, maaaring magdala ng mga pagbugso ng hangin dito nga ngayong araw sa may Siquijor, Camiguin at southern portions ng Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. Bukas, araw ng Lunes, posible rin may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Kabisayaan, kabilang din yung Romblon, at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating po ng araw ng Martes, posible din yung mga pagbugso ng hangin sa Batanes at Babuyan Islands. Gayun din sa ilagang bahagi ng Cagayan, Apayao, dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kasama rin yung Aurora, malaking bahagi ng Southern Luzon,
malaking bahagi ng Kabisayaan at ilang bahagi po ng Mindanao. So mag-ingat po no dahil sa mga pagbugso ng hangin, maaari po tayong magkaroon ng mga disgrasya, kaya dapat po iba yung pag-iingat po no dahil nga bagamat walang nakataas na tropical second wind signal, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin. Iba yung pag-iingat po mga kababayan. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, posible pa rin pong pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin na ating kapuluan. Samantala, banayad hanggang sa katamtaman naman na magiging pag-alon ng karagatan. Mag-ingat na lamang po kapag may mga thunderstorms. Ang patuloy na paalaala ng Pag-asa kapag po may mga pagkilat pagkulog, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng ating bansa. At dahil nga po patuloy po itong pagmamonitor natin sa ating bagyong si Francisco, patuloy nyo